according to your word, Lord. According to your word, Lord, be it unto me. No other word according to your word, Lord. According to your word, Lord, be it unto me. Hallelujah. Walang ibang salita. Marami nang nagsalita sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. Huwag tayong papayag na anumang salita ay maganap sa buhay natin. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang maghari. Purihin ang Panginoon. No other word, Lord, but your word. According to your word, Lord Jesus, be it unto us. Marami na akong narinig, mga kapatid. Ayan. May mga panunuya, akusasyon, marami na, mga kapatid. Ganito lang yan, ganito ka lang, yan, maraming salita. Ngunit, mga kapatid, salamat. Hallelujah. Masarap maglingkod sa Panginoon. Mayroong salita ng Diyos, mga kapatid, na siyang maghahari higit sa lahat ng mga salita na aking tinanggap, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon! Walang ibang salita, Panginoong Diyos. And I'm excited, Lord, that you will confirm your word, O Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay laging makakatulong sa lahat ng nilalang ng Panginoon nang mayroong pananampalataya at pusong maglingkod sa Kanya, mga kapatid. Salamat sa Diyos at makulimlim. Hindi naman umuulan pero makulimlim madaydayo ti Apo, mga kapatid. Praise the name of the Lord Jesus. In the book of John, habang inahanda natin mga puso, in the book of John, chapter number 10. Ayan, sa aklat ni Juan, ay dito natin babasahin ang talata na ating pag-aaralan, mga kapatid. Ito ay kalimitang nababasa itong isang bersikulo dito. Ngunit hayaan natin ang Diyos na magbigay sa atin ng katuruan, mga kapatid. Amen. Kaya challenge ko sila noong Friday, sabi ko, sa kanila noong Friday, saan patutungo itong ginagawa natin, mga kapatid? Papanan na dahito ipanagdangag tayo ti sasaw, ti Apo. Ikaw, tanongin mo yung sarili natin, papanan na dahito ipanag-adal tayo, iti sasaw, ti Apo. Papanan na. Haan nga tapno mabiyag tayo, tinainlubungan. Haan nga tapno mabiyag tayo, ti kayat tayo. Itama ka tapno magunod tayo, kakabsat. Dahil pagayatan ni Apo Diyos, no apay na tayo nga imparswa. Ay maraming nahihirapan kasi meron silang gustong gawin. Ayan, sa buhay. Kaya hindi nila napag-unawa yung dahilan bakit tayo nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid. Galit yan kapag yung tao ay tuturuan mo kung paano ang purpose ng Diyos sa'yo. Ayaw ka niyan, mga kapatid. Dahil meron siyang gusto Meron siyang plano. Kaya yung tanong ko sa kanila nung Friday ay tanong ko pa rin ngayon, mga kapatid.
Sa lahat ng ginagawa natin, saan tayo pupunta? Mga kapatid, ha? Saan kaya tayo pupunta? Tapanan na. Dito'y araramidin tayo. Marami na akong pinaalalahanan dito na kapag hindi tayo magbabago, ganun pa rin yung gagawin natin, ay walang mangyayaring maganda, mga kapatid. Dahil ang Diyos, ang gusto niya sa lahat ng kanyang itinatanim at tinatawag, mga kapatid, ay palago ng palago at nagbubunga, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Panginoon, lahat ng sanga na hindi nagbubunga ay pinuputol ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya dyan ako naginhawaan noong nagsialisan yung mga mababait, mga kapatid. Ewan ko, may natira pa yata eh. Sabi ng Panginoon sa akin, sabi niya, hindi aalis yung mga yan kapag, sabi niya, may bunga yan, hindi ako papayag na mawawala yan. Tandaan mo, lahat ng sanga na hindi nagbubunga, inahaplos ng Panginoon yung likod ko, ay inaalis ko yan. Sabi, salamat. Pangalawa, sabi niya, hindi aalis yan habang inahaplos ng Panginoon yung likod ko. Kapag totoong mahal ako niyan, hindi yan mawawala, sabi ng Panginoon. Dahil kung totoong mahal ako niyan, hindi din ako papayag na mawawala sila sa aking presensya. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Yan ang kailangan nating gawin. Dapat ang patutunguhan ng ating pag-aaral at paglilingkod ay lalo natin siyang mahalin at tayo'y maging mabungang mananampalataya. Kahit magsama-sama na lahat ng demonyo, Sister Priscilla, kahit magsama-sama na lahat ng kapangyarihan ng kadiliman, kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos at ikaw ay nagbubungang mananampalataya, walang makakapagpaalis sa iyo sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Kahit pabaran ng arod da ito, kakabsat, imbaga ko, papanan ng arod da ito, panagserbi tayo. Hello, mga kapatid, dumdumngag kayo ang ata. Papanan ng arod da ito, panagserbi tayo, tiyapo. Amen. Dakata, nakaawat nita. Daytoy kitapno, lalalo tayo nga ayatan ni Apo Diyos, kinagbunga. Papanan na, daytoy panagserbi tayo. Lalo nga gayat iti Apo, kinagbunga. Palakpakan man ti Apo, kabusat, hallelujah. So, masapol tayo ti Espiritu Santo, mga kapatid. Dahil ti importante, ang bungam. No si kalat bunga, agbannog ka. Sumukir ka. Tumangsit ka. No si kalang tiag bunga, aramid mo. Tatapang ka. Magmamalaki yan. Pag sarili. Dapat bunga ng Espiritu, mga kapatid. Amen. Dahil pag bunga ng Espiritu, yan ay lahat mabuti at kaluwalhatian ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya araw-araw, tuwing gigising tayo, ayan, saan ako patutungo? Saan ako pupunta? Saan ako makakarating? Amen. Dahil hindi natin po pwedeng loko-lokohin ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Hindi. John chapter 10 verse 9 to 11. Magsilbi nawang pagpapala ang salita ng Diyos sa ating buhay. Salamat, kasama natin si pati si Sister Amelita, dalawa sila, madaydayaw ti Apo. Praise God. John chapter 10 verse 9 to 11.
Ibang pakiramdam ko, mga kapatid, sa katahimikan ng iba, mga kapatid. Sabi ko sa inyo huwag niyo nang subukin. Madlaw. Madlaw, amin. Kaya kahit tikiin yan, agin aamo-amo ti rupa, agin hindi niyo mapipiki yan. Mga espiritu natin, mga kapatid. Amen. Masaya kasi ako, pastor. Nakakatuwa naman yung kasayahan natin, mga kapatid. Amen. Tulungan tayo ng Diyos. I am the door, sabi ng Panginoong Hesus. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. Verse 10 says, the thief, ito yung kaaway, mga kapatid, magnanakaw. Ayan. The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. Bukod sa ang demonyo ay ama ng kasinungalingan, siya ay magnanakaw, mga kapatid. Okay? He will steal, kill, and destroy. Ngunit ang sabi ng Panginoon, salamat sa Diyos, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. No ti kabusor ket imay tapno agtakaw alana mangdadael ni apo ket imay tapno ti tao ket maaddaan iti biyag. Kinahanglan nga maadaan ti biyag nga haan nga agkurkurang tanabsan. So imay ni Apo Jesucristo. I am the good shepherd, sabi ng Panginoon. The good shepherd gives his life for his sheep. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa kanyang mga salita na ating nabasa. Manalangin tayo. Dakila ka, amang banal, maraming salamat sa araw na ito. Ang puso namin, O Diyos, ay narito, Panginoon, hayag sa iyong harapan. Lord, I plead the blood of Jesus Christ. Ang salita mo'y maghari, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Manahan, Panginoon, sa bawat puso at pagharian nawa ang bawat buhay. Gawin mong pagpapala sa mananampalataya ang mga salita mo, Panginoong Diyos. At sa lahat ng tatanggap, Panginoon, ng may kagalakan, ang salita mo'y magsilbing bendisyon sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa araw na ito, bilang Ama, sa pribilehiyo na kami po ay haharap na sasambat magpupuri sa iyo, Panginoon. We want to worship you, Lord Jesus Christ, all the days of our lives. Panginoon, malwalhati ka sa aming kalagitnaan. Tulungan mo ang iyong gawain, Panginoon. I pray that the help of the Lord be upon, hallelujah, to His church. Lord God, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Tulungan mo ang iyong mga anak, Panginoon. Kahabagan. Tulungan mo rin kaming masumpungan, mga anak mo na wala pa rito, Panginoong Diyos. Lead us, Lord God, to meet your people, upang makasama namin silang maglilingkod sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Diyos. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. We claim the victory, Lord, in your name. Ang tagumpay
ay inaangkin namin sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Diyos. As we give you all the glory, honor, and praise, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sambahin natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Lord Jesus, now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Tingnan mo yung katabi mo, mga kapatid, kung seryoso. Paano ba malaman ng seryoso, mga kapatid? Paano ba malaman? Pag seryoso. Mga kapatid, paano ba malaman pag seryoso? Pag nakalabas yung pangil, mga kapatid, seryoso ba yun? Kakagat yun, mga kapatid. Hindi yung seryoso. Dahil ang pamagat ng mensahe ng Panginoon na ating pag-aralan sa araw na ito is nagtatanong. Nagtatanong ito, sasagutin din naman ng mensahe. Ang pamagat yung nagtatanong. Ayan. Nagtatanong ang pamagat ng mensahe ng Panginoon na nagsasabing, why get serious on serving God? O nga, no? Di ba, JB, loko-lokohin na lang kasi natin. Di ba? Loko-lokohin na lang, no? Ina. Di ba? Pag Sunday, yan. Pag hindi Sunday, andun sa labas, aktibo sa labas, maraming ginagawa. Lokohin na lang kasi natin, Brother Mario, no? Mga kapatid, meron mang pumunta dito, no? Lokohin na lang kasi natin. Mas madali, no? Mas madali. Kaya nagtatanong ang pamagat ng mensahe ng Panginoon, why get serious on serving God? Bakit kailangang seryosohin? Ayan. At kung ikaw naman ay hindi pa seryoso, tamang-tama sa iyo ito, Sister Mary Rose. Kung hindi pa seryoso tayo, Inang Josephine. Dahil may mga tao, mga kapatid, seryoso sa kanila ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Galawin mo ng lahat. Huwag lang yan sa iba. Pero may mga tao kasi na okay lang kahit naiintindihan naman ng Panginoon kahit hindi maglilingkod sa Diyos. Okay, mga kapatid? Why get serious on serving God? Tanong mo yung katabi mo, mga kapatid. Seryoso ka ba sa Panginoon, mga kapatid? God bless you. Mabalik kayo tugawan. Nakatawa naman kayo, mga kapatid. Seryoso ka. Nakatawa naman kayo, ha? Mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Madaydayaw tiyak. Why get serious on serving God? Hindi ko kayo binabawalang maging masaya, ha? Hindi po kayo binabawalang tumawa. Ayan, pag sinabing seryoso, bawal tumawa. Hindi yon ang ibig sabihin. Mali yon. Hindi yon ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Ha? Dahil para maunawaan nating lubos, getting serious about life, goals, relationships, mga kapatid, are very essential. Sa buhay na ito, kung tayo'y magkakaroon ng seryosong pananaw at pangunawa, ito ay magkakaroon ng halaga at makikita natin ang tunay na halaga nito, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, dahil merong mga dahilan
kung bakit magandang maging seryoso sa ating buhay, goals, at kung ano pa man, mga kapatid, na magagandang bagay sa buhay na ito, mga kapatid. Ang sabi dito sa pag-aaral, getting serious about life eliminates aimless wandering. Kapag ikaw ay nagkaroon ng seryosong pangunawa, pananaw at mithiin sa buhay mo, natatanggal, mga kapatid, yung mga bagay na walang patutunguhan, walang mararating. Hindi ka mag-aaksaya ng panahon sa mga bagay na kaya yung iba pabago-bago dahil hindi nila alam kung saan sila pupunta eh. Kaya dahil hindi sila seryoso, dahil kahit ano, tanggapin nila. Pag sinabi ni ganito, tanggapin nila. Pag sinabi ni ganon, tanggapin nila. Pag sinabi ni ganyan, tanggapin nila. Pag sinabi na naman ng iba, tanggapin nila. Wala silang seryosong pangunawa sa takbo ng buhay nila. Kaya, mga kapatid, sila ay walang patutunguhan. They will wander, mga kapatid. Para silang naliligaw lagi. Na ang tanong nila lagi, saan ba talaga ako pupunta? Yan ang lagi niyong tanungin. Dahil hindi kayo makarating sa pupuntahan ninyo kung hindi niyo alam kung saan kayo nakatayo ngayon. Bago ka makarating sa pupuntahan mo, gusto ko ipangaral ito isang araw eh. Bago ka makarating sa pupuntahan mo, tignan mo muna saan ka ba nakatayo. Saan ka ba nakatayo? Para mas madali mong malaman yung patutunguhan natin. At kung ikaw, ang sabi dito sa pag-aaral, kung ikaw ay merong seryosong pangunawa at landasin sa buhay, mga kapatid, nababawasan yung aimless wandering. Ayaw mo, pag alam mong iniligaw ka, ayaw mo yan. Gusto mo, ito yung pangarap ko eh. Ito yung gusto kong marating. Kaya, pag seryoso ka sa buhay mo, hindi mo gagawin lahat na lang ng mangyari, mga kapatid, sa paligid. Amin nga awis na panamon. Amin nga tao, welcome tibiyagmon. Mga kapatid, amen. Kaya nga yung pastor na kasama ko kahapon, sabi niya sa akin kahapon meron nga nagko-comment sa Facebook ko, hindi ko pinapansin sabi niya. Dahil kilala niya yung mga taong pwedeng iligaw ka. Mga kapatid, yan niyo sabi ko marunong ito, alam niya yung ginagawa niya, kako. Dahil hindi lahat ng salita, hindi lahat ng dadating sa buhay natin, kapag seryoso ka, meron kang iniingatan na landas ng buhay mo, mga kapatid. Meron ba akong kausap dito na ganyan? Meron akong iniingatan na dinadaanan na gusto kong may marating na maayos ang buhay kong ito. Sabi sa akin, may mga post ako, nagko-comment, pastor, hindi ko pinapansin ko na. Sabi ko, okay ito kako. Alam niya yung ginagawa niya. Mga kapatid, mag-iingat tayo. Ayan. Mag-ingat po tayo. Kaya kailangan nating maging seryoso. Okay? Yung mga hindi seryoso, madaling mahalata, mga kapatid. Welcome ang lahat. Gagawin ang lahat. Mga kapatid, naaksaya na yung oras, o ano-ano nang nangyari. Pero yung mga taong seryoso sa buhay, mga kapatid, merong mga iniiwasan yan. Meron mga ginagawa yan na hindi pwedeng pakialaman at galawin, mga kapatid. Dahil seryoso sila sa buhay nila. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kailangan tayong maging seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Isa pang dahilan, sabi niya, it builds self-confidence. Pag seryoso ka sa buhay mo, nagkakaroon ka ng lakas ng loob. Dahil tiyak ka kung saan ka lumalakad. Alam mo yung ginagawa mo, hindi puro tsamba, mga kapatid. Hindi yung hula-hula. Tiyak ka. Kaya nga, sabi ko,
Parang awa na ninyo. Sabi ko nung Huwebes, mga kapatid. Ayan, iyak nang iyak si Sister Ana. Nung Huwebes. Ayan, napanood yata ng asawa ni Sister Ana to eh. Apoy mababot ta DJ tilas 9, sang sangit gayam di bakat ko dya. Hindi yun umiiyak ng kalungkutan at kahirapan. May presensya ng Panginoon, Sister Ana. Okay? Hindi na kami nagpipicture kasi yung mukha niya, mga kapatid, bilasa na wag na lang. Nakikita nila. May sabi na, anong ginawa nila sa asawa ko? Sabi ko sa kanila, parang awa na ninyo. Alam ng Diyos na meron kayong alam at paniniwala. Alam niya bago sa dumating sa buhay natin. Bago kayo nagkaroon ng pastor na nagtuturo sa inyo, meron na kayong alam at meron na kayong paniniwala. Pero sabi ko, ang dahilan ba't tayo binigyan, mga kapatid, ng mga ngaral ay para pagkalooban tayo ng kaunawaan at paniniwala naman na nagmumula sa Panginoong Diyos. Kaya, ba't mo pinasok yan, Pastor? Kasi pag sa sarili natin, walang self-confidence yan. Wala akong boldness dahil sa aking sarili, mga kapatid. Wala. Ay ako'y laging nananalangin at lumalapit sa Panginoon, dumudulog sa salita niya, mga kapatid. Hallelujah! Pinipilit kong sarili kong manahan, mga kapatid, dahil may gusto ang ating mga buhay na sariling landas. Dinadala natin sa Panginoon dahil gusto natin magkaroon ng lakas ng loob na lumakad sa buhay na ito, mga kapatid, kasama ang Panginoon, hallelujah, sa ating pamumuhay. Praise the name of the Lord. May lakas ng loob. Pag yung lakas ng loob sa sarili lang, may hangganan yan, mga kapatid. Pero yung lakas ng loob na seryoso sa Panginoon, ibang lakas ng loob yan. Ay, bula-bulahin mo yan. Hindi mo mabubula yan. Hindi. Kahit anong gamitin mong kulam, mga kapatid. May mga sumusubok pa na kapangyarihan ng kulam. Sabi ko, wala na. Hindi nyo na to kayang bilugin. Mga kapatid. May binigay sa akin ng Panginoon. Sabihin ko na lang sa ibang panahon. Hindi yun ang mensahe. May pinakita sa akin ng Panginoon. Kaya ganyan yung iba. Ipaalala ko nung February 2. Ayan. Sabihin ko na lang sa ibang panahon. Hindi yun ang mensahe natin, mga kapatid. So pag seryoso tayo sa buhay na ito, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, yan. Pag loko-loko ka lang, wala yan. Kanayon nga agduldulin dayta. Haan makasango. Haan nga makakuha dayta. Makipagkwentuhan, hindi yan. Pag loko-loko lang, mga kapatid. Pero pag seryoso yan sa paglilingkod, sa buhay, sa Panginoon, mga kapatid, may confidence yan, mga kapatid. Amen. Huwag niyo masyadong ipahalata, mga kapatid. Masyado naman kayo. Huwag niyo masyadong ipahalata, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, okay ka lang? Okay ka lang? Kaya magandang maging seryoso sa buhay, mga kapatid. Inuulit ko, hindi ko sinasabi na huwag tatawa, hindi 'yun. Panay nga ngiti ko dito tumatawa pa nga ako Hindi 'yun ang sinasabi ko. Sa buhay, maging seryoso tayo. Pwede na maging masayang seryoso, mga kapatid. Pangatlo, mga kapatid, sabi dito, bakit magandang maging seryoso sa buhay? It proves to yourself that you are capable of building a meaningful future. Napapatunayan mo sa sarili mo, kung ikaw ay seryoso sa buhay, na ikaw ay may kakayahan. Desidido ka, mga kapatid, na gumawa
ng maganda at makabuluhang kinabukasan mo. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Naiinggit ako, sana malalaki na yung anak ko pag naririnig nila ito, mga kapatid. Andun sila sa labas, nag-aaral sila. Naiinggit ako sa mga may anak dito, mga kapatid. How I wish naririnig ng mga anak ko itong pinangangaral ko ngayon. Kaya ako nilalagay sa YouTube para paglaki nila, mapanood nila. Naiinggit ako, may mga anak na nandito. Yeah. Sana naririnig nila itong naririnig ninyo, mga kapatid. No. Maganda na maging seryoso sa buhay. Mga kapatid, getting serious about life, it moves you from passive. Ayan, mga kapatid. Passive daydreaming to active growth, helping you achieve substantial goals. Alam niyo yung passive? Yung passive, wala, nandyan ka, pero para kang wala. Yun yung passive. Nandiyan ka, pero hindi ka maramdaman. Yun yung passive. Mga kapatid, ang kailangan natin, aktibo. Ayan. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Kaya, kailangan tayong maging seryoso sa buhay na ito, mga kapatid. Pag sinabing substantial, hindi imahinasyon, not imaginary or illusion. Kung hindi, totoo. Dahil lahat tayo, mayroong mga panaginip, may mga mithiin. Pero pag ikaw ay seryoso, mga kapatid, lahat, yung mga na-standby, may mga pangarap din yan. Yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon, may pangarap din yan. Ang pinakakawawang tao, makinig kayo, yung walang pangarap. Wala lang ang bayad, hindi ka pa mangarap. Ganito na lang kasi ako. Kawawa yung mga anak mo pag ganyan na ugali mo. Ganito na lang tayo. Ganito talaga ako. Ganito na lang ako. Kawawa yung mga anak natin pag ganyan ang ugali natin, mga kapatid. Libre na ng mangarap. Mangarap na tayo ng maganda. Mangarap na tayo ng mabuti. Mangarap na tayo ng maayos, mga kapatid. At kung ikaw ay seryoso sa buhay, ang pangarap mo ay hindi lang ang imahinasyon. Kung hindi ang gusto mo, ito ay mangyari, mga kapatid. Oh, hallelujah, purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Hindi ko alam sa inyo, pero sa tulong ng Panginoon, hallelujah, papangyarihin ng Panginoon, hallelujah, ang dakilang kalooban niya. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, makinig kayo, so become serious in life. It really helps. Kaya magseryoso tayo sa buhay, mga kapatid. Nakakatulong. Sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid, puntahan nyo nga yung mga iba, mga kapatid. Sabihin nyo, magseryoso na tayo, sabihin mo. Sige, sabihin mo. Sabihin mo. Gumalaw kayo. Magseryoso na tayo. Sabihin mo naman, oo. Magseryoso na tayo, katawa. Mga kapatid, magseryoso na. Ang daming nawala. Buti sana kung yung mga nawala, lalong naging banal. Mabuti sana kung yung mga nawala, lalong nalapit sa Diyos. Ay, palakpakan ko pa yun na. Hindi makisat sarita kini Uncle Yo. Ikakpay ti kwarta na yung nakikipag-usap sa inyo noon, John. Bibigyan ko pa ng pera kung nakikita ko yung kinakausap niya na lalong nagiging banal. Lalong nagmamahal sa Diyos. Bigyan ko pa ng pera. Pero kung umiinom na ng alak,
Kung ano-ano na lang pinaniniwalaan at iba na yung pamumuhay, mga kapatid. Wala. Nakakatakot. Ha? Kaya tumayo tayong lahat, sabihin mo, umikot tayo, mga kapatid. Sabihin mo sa mga katabi mo, magseryoso tayo. Sige. Kumausap ka ng 5, mga kapatid. O kung gusto mong dagdagan, kung gusto mong lahatin, magseryoso na tayo, sabihin mo. Ha, mga kapatid, habang may pagkakataon, hallelujah! Samantalahin natin, hallelujah! Habang ang Diyos ay mabuti, habang may biyaya, habang may pag-ibig, habang may habag, hallelujah! Habang ang Diyos ay naniniyan, magseryoso tayo sa ating mga buhay. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ayong seryosong pagpupuring sa Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Amen. Magseryoso tayo. Mali yata yung tanong ko eh. Mali. Mali yung tanong ko. Ayan, tanungin mo yung katabi mo dyan. Mali yung tanong ko eh. Saan ka seryoso? Ayan, ayan, may naisip na kayo ngayon, biglang nagkaroon kayo ng kaisipan, Hindi ko sinasabing hindi kayo seryoso sa buhay ninyo. Ang problema, mga kapatid, saan kayo seryoso? Dahil tati ka sa ritam dyan. Dahil kaabay mo. Bagam dayta. Saan ba yan seryoso? Saan ba tayo seryoso? Alam mo yan, mga kapatid. Kung saan. At nakikita yan ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa isang banda ng buhay mo, ikaw ay seryoso. Na ayaw mong ipagalaw yan. Pero ang totoo, mga kapatid, hindi kita binabawalan. Pero dapat kung merong higit, na dapat tayong magseryoso sa buhay na ito, na bigay ng Diyos, ay maging seryoso tayo, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Kung walang nawawala, huwag ka lang magseryoso sa Panginoon. Kung walang napapahama, huwag ka lang magseryoso sa Panginoon, mga kapatid. Pero hanggat nakikita natin ang mga bagay na yan, lalo nating samantalain ang pagkakataon, ang pribilehiyong binibigay ng Diyos na tayo ay magseryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hindi tayo magtatagal, bibigyan ko kayo ng 4 na dahilan bakit tayo maging seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil noon, may mga kaisipan tayong mali, mga kapatid eh. Okay? Ang kaisipan nating mali, si Lord ang bahala. Kaya, ayan. Lahat ng kailangan natin, pati landas natin, oo nga naman, Baka pati paligo mo, si Lord pang magigib, mga kapatid, Hindi. Sa buhay mo, kailangan mo ring gumalaw. Hindi si Lord lahat, siya pa rin magsasaing. Hindi, ikaw yun. Si Lord mag-aaral para sa'yo, hindi. May mga bagay na gagawin ng Panginoon, pero tandaan mo ito, may mga bagay na gagawin mo para sa sarili mo. Meron akong sisiraing maling pangunawa dahil noon, sabi ko noon, sana wala na ngayon, na ang kanilang ginagawa dito sa church, noon, ay hindi para sa Panginoon, brother, Joseph. Alam niyo kung kanino nila ginagawa? Makinig kayong lahat. Sana wala na dito niyan. Para sa akin. Masipag sila
pala ginagawa nila para sa akin. Para hindi ko sila pwedeng pagalitan. Mga kapatid, at hindi ko sila pwedeng pakialaman. Ngayon, mahahalata na ninyo mga kapatid. Dahil kung sa Diyos nila ginagawa, walang makakapigil sa kanila sa gagawin nilang yan sa Panginoon. Pero pag ako, mga kapatid, yan, pag napagalitan na, mga kapatid, bahala kayo dyan. Ayan, makikita lumalabas. Hindi ginagawa sa Panginoon. Ayan, lumalabas. Dahil kung sa Panginoon nila yung gagawin, kahit pagalitan ka ng pagalitan, kahit awayin mo pa yan, mga kapatid, kahit pagtulakan mo pa yan, kung sa Diyos talaga yan gagawa, walang makakapigil sa kanyang seryosong paglilingkod sa Panginoon. Makinig kayo, kahit demonyo pa yan, kahit may masamang espiritu pa yan, kahit ano pang gawa ng ibang magkukulang pa yan, kung seryoso yan sa Panginoon, pagpapatuloy yan sa ginagawa niya sa Panginoong Diyos. Check nyo yung sarili nyo, mga kapatid, O huwag nyong gawin para sa akin. Yung iba, marami na akong utang sa kanila Ayan. Ayaw nila nang gumalaw. Ba't ako gagalaw? Pinapagalitan ako niyan. Ano pala? Dahil marami kang ginawa at may ginagawa kang mali, pababayaan ka na lang. Mali iyon, mga kapatid. Inuulit ko, seryoso po ito sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ikaw hindi, ito po. Tumingin ka dito, Sister Josephine. Ito po, seryoso ito. Kaya ganun na lang kung paano kayo pagtulakan, lumago, maging mga alagad ni Kristo, panalangin, devotion, mag-aral, magkatipon, mga kapatid. Bakit? Seryoso tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tanungin mo kaya yung sarili mo, paano kaya kung lahat ng kasama mo kakatulad mo? Yeah. Mga kapatid, tanungin mo yung sarili mo ngayon. Paano kaya kung yung mga kasama ko lagi katulad ko? Saan ka kaya makakarating? Alam niyo, magpasalamat kayo kung mayroon kayong nakakasalamuhang mga tao na seryoso na naglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Alam mo kapatid, hindi lang ako nagpapasalamat sa Panginoon sa mga naging pastor at mga leader ng buhay ko ngayon, mga kapatid. Hindi lang, kung ikaw, June, ay magsiseryoso sa Panginoon, pwede kang maging inspirasyon ko. Kung ikaw, Insyong, totoo kang maglingkod sa Panginoon ng seryoso, pwede kitang maging inspirasyon, mga kapatid. Dahil lahat ng tao ay nangangailangan ng mga tao na seryoso, na naglilingkod sa Diyos. Hindi lang. Salamat sa mga naging pastor ko, nagbabtay sa akin. Salamat kay Pastor Bodegas noong 1993. Inspirasyon natin, seryoso yon. Seryoso yon. Kaya seryoso din ako. Pag tumayo talaga ako, pasensya na kayo. Mahahawaan ka talaga ng pastor mo Aywan ko na lang kayo, mga kapatid. Sila Pastor Domdon, grabe ang mga espiritu niyang mayan, nakakatuwa. Inspirasyon sila yan. Sila Pastor Edward, lalo na si Bishop. Yan, sila. Pati si Ate Ming. Lahat, inspirasyon. Mga nauna, inspirasyon. Pero inuulit ko, hindi po ako ganon. Kung mag-aayos ka lang, JB, pwede kitang maging inspirasyon. Kung seryoso kang naglilingkod sa Diyos. Kahit hindi ka nag-Bible school, kahit hindi ka nag-aral, kahit hindi ka, mga kapatid, ministro, ngunit makikita sa buhay mo na seryoso ka sa Panginoon na naglilingkod. Ako nang nagsasabi, pwedeng ito, isa na akong maging inspirasyon, nag-i-inspire sa iyo, mga kapatid. Hindi lang yung mga nauna sa akin ang pwede kong maging inspirasyon.
Kahit ako pa yung nagbabtay sa'yo, kung ikaw, Sister Priscilla, ay nagmamahal ng tunay at naglilingkod ng seryoso sa Panginoon, inuulit ko, pwede ko kayong maging inspirasyon. Malungkot kayo mga kapatid, magsiseryoso na talaga ako. Parang ayaw niyo mga kapatid dahil ayaw niyo pang unawain yung iba, makinig tayo, bibigyan ko kayo ng dahilan. 4 lang ito mga kapatid, 1,000 sana ito naawa ko sa inyo Kung masayahin kayo, 1,000 sana pero pang-4 lang yung itsura ninyo mga kapatid. These are the reasons why, mga kapatid, and it is based on our text. Unahin muna natin yung negative side, mga kapatid, Mahirap naman, uwi tayo negative. Unahin yung positive. Mali, unahin na muna natin yung negative. Amen. Tapos yung positive, mga kapatid. Kalimitan naman ganun Meron akong bad news and good news. Anong gusto mong unahin? Kalimitan sinasabi. Unahin mo muna yung bad news. Mga kapatid. Ilang pangit, ang conclusion ng buhay mo ay negative, bad, mga kapatid. Unahin mo muna yung sige, pag sinabi niya na yung bad news, anong good news? Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Mabuti na lang ang salita ng Diyos ay good news, mga kapatid. Sabi ko, mabuti na lang ang salita ng Diyos ay laging good news, mga kapatid. Walang bad news sa salita ng Diyos. Nagiging bad news lang yan sa mga may masamang espiritu. Nagiging masamang balita lang ang salita ng Diyos sa mga taong hindi tunay na naglilingkod at nagmamahal. Lalo na may mga masasamang espiritu, mga kapatid. Masamang balita yan sa kanila. Pero sa mga taong nananampalataya sa Diyos, ang salita ng Diyos ay good news, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Shall we shout, thank you, Jesus? Ito yung una, mga kapatid, sa negative side. According to our text. Bakit kailangan tayo magseryoso, Brother Mario? Mario ba talagang pangalan mo? Baka isipin nila, nandito pa rin yung Mario na isa Mario talaga pangalan mo, Brother Mario? Awan ka dugtungnan? Ada? Anya? Mario lang, Baka mamaya, yung mga nanonood na isipin nila, nandito pa yung isang Mario Ibang Mario yon, Hindi naman talaga Mario yon, Itong Mario talaga. Di ba? Ano mga anakan na di Mario, dikit Ito'y talaga ti Mario. Kailangan natin yan Super Mario, mga kapatid. Ito yung unang dahilan, mga kapatid. Sabi dito sa text. Ba't tayo kailangan magseryoso, Brother Joseph? Ayan. Wala pa ako nahihintay masyado yun. Pastor, bakit? Paano ba ito? Paano? Wala pa ako yan. Wala pa ako nararamdaman. Kaya baka siguro pagkatapos itong pangaral, marami nang nagtatanong mamaya, paano ba ito? Paano ba ito? Paano ba ito? Ba't tayo kailangan magseryoso? Number 1, the devil is serious to get you. Bakit ka magsiseryoso na maglingkod sa Panginoon, JB? Seryoso yung demonyo na kunin ka. Hindi nga kayo tinitigilan ng isa Mga kapatid. Kaya huwag kayo magpapaniwala doon sa ching-ching-chung-chung-chung-chung-chang noon. Mamaya, bigla pupunta sa inyo. Huwag kayo maniniwala doon. Kung totoong may Espiritu ng Diyos yun, ilalapit kayo sa Diyos. Tuturuan kayong mamuhay ng maayos, may bunga ng Espiritu. Kaya kung ang ching-chung-chang natin, puro ching-chung-chang lang. Ching-chung-chang, ching-chung. Puro ganun lang. Bunga ang kailangan. Amen. Sabi ko kanina, kung tayo mabunga, ay hindi tayo papayagan ng Diyos na mawala sa kanyang mga kamay, mga kapatid. Dahil ang kaaway ay seryosong kunin ka.
Ayan, tandaan mo yan. Seryoso siya. Kunin kayo ng kaaway, mga kapatid. Yan ang target ng demonyo. Hindi yan titigil. Kaya nga may mga magpapaalala pa ng kasalanan mo na matagal na eh. Ayan. Ipapaalala ng kaaway, mga kapatid. Ang dami niyang gagawin. Dahil ayaw kanyang magpatuloy sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Malungkot yung iba. Hindi niya kayang sakta ng Diyos eh. Kahit nga sino sa atin eh. Tirahin mo siya ng racket o tirador, itakin mo siya, mga kapatid. Hindi mo masakta ng Diyos. Hindi mo kayang sakta ng Diyos. Alam ng kaaway, hindi niya kayang sakta ng Diyos. Kaya ang gagawin niya, mga kapatid, para masaktan niyang Panginoon, ay agawin niya yung mga minamahal ng Panginoong Diyos. Ayan. Kaya yung mga nangaagaw, ayan, hindi natin ugali yun. Kaya sana alam ninyo, kayo ay nananahimik na namumuhay. Tinanong, namumuhay sila ng maayos dito. Maayos ang pamilya, maayos ang paglilingkod. Ayan, may mga nangaagaw. Ayan, mag-ingat kayo. Ganyan ang kaaway. Tingnan niyo ang buhay nila. Marami nang pwede na noon hindi pwede sa kanila. Bakit? Yan ang gusto ng kaaway. Agawin ang mga bagay, ang mga malapit sa puso ng Panginoon upang masaktan ng Diyos. Kaya makinig kayong lahat, mga kapatid. May mga taong tinutulungan nila yung demonyo. Nasaktan nila ang Diyos. Nagpapagamit sila sa kaaway. Pangalawa, mga kapatid, ayan, sinasaktan mo ang Panginoon. Sa kabila ng lahat ng kabutihan niya, mas pipiliin mo pang mamuhay, ayaw mo yung kalooban ng Diyos doon sa kalooban mo at kalooban ng sanglibutan. Mag-iingat tayo, mga kapatid. Nagtataka kayo. Di ba kayo nagtataka? Ba't may mga tao pag nagministeryo, pag umawit, pag nanalangin, may mararamdaman kayo, may kapangyarihan. Bakit? Sumasa kanila ang Panginoon eh. Sumasa kanila ang Panginoon. Noon, nagtataka ko, sa Diyos naman yan eh. Nga, sa Diyos. Di sige nga, ikaw nga, gawin mo nga. Sa Diyos pala eh. Mga kapatid, nung nandoon pa tayo sa kabila, pag meeting, sa Diyos naman eh. Sabi ko, pag-preachin na lang natin itong membro dito. Sa Diyos pala eh. Tinitingnan din natin yung mga gagamitin ng Panginoon. Dahil ang gusto natin ay ang mga taong makasamang itutulak tayo na hindi papayag na mawala. Dahil mayroong kaaway na seryoso tayong kunin sa Diyos, mga kapatid. Narinig mo yan, kaya sana wag mo nang loko-lokohin. Lalo kang manalangin araw-araw. Lalo kang mag-aral at magbasa ng salita ng Panginoon. Lalo tayong dumulog sa Panginoon, mga kapatid. Bakit? Merong kaaway na seryoso kang kunin, mga kapatid. Hindi dahil mahalaga ka. Dahil gusto niya lang. Hindi. Kasi kung mahalaga ka, iingatan ka sana ng kaaway, Hindi kanya kukunin dahil mahalaga ka at sasambahin ka niya. Hindi. At paliliguan ka niya at aalagaan ka niya. Hindi ka gustong kunin ng kaaway dahil doon. Gusto ka niyang kunin, ito lang gusto niyang masaktan ng Diyos. Yun lang yun. Wala siyang pakialam sa iyo eh. Gusto ka lang niyang kunin. Dahil hindi niya kayang saktan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi niya kaya. Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Magseryoso tayo maglingkod sa Panginoon, mga kapatid.
Dahil seryoso ang kaaway, mga kapatid, na ikaw ay mawala sa Panginoon. Hindi dahil ikaw ay ikaw. Wala siyang pakialam sa iyo. Gusto niya lang saktan ng Panginoon pag nakuha. Pag kinukuha ka niya, hindi siya nakatingin sa iyo. Pag kinuha ka niya, kanwari ikaw ito, hindi ikaw ang tinitingnan niya. Pag kinukuha ka niya, ayan nakatingin siya. Ganyan siya. Iniinsulto niya ang Panginoon. Hindi niya masaktan si Lord eh. Pero kung yung mga mahal ng Panginoon, napupunta sa Kanya, nakakatata. Di ba may istorya tayo mga kapatid? May istorya tayo. Sabi ng Panginoon, sabi na nagkita sila ng kaaway. Sabi ng kaaway, Lord, sabi niya, Sunday ngayon. Ayan. Alam niyo ba yon? Yung araw ng Sunday? Dinala ng sabi ng kaaway, halika dito Lord. Tingnan mo, punta ka sa mall, Sunday yan. Punong-puno yan, mall. Kahit walang nag-iimbita, punong-puno ang mall, mga kapatid. Andun sila sa sinihan, JB. Namin naglalaro doon ng games. Naglalaro ng basketball. Kung saan-saan sila, sa park. Sabi ni Lord, Sunday yan. Kahit bumabagyo yan, Lord. Dami yan. Wala sila sa church. Dinala na naman siya ng halika dito, Lord. Halika dito. Doon sa sabungan. Ayan. May Kristo-Kristohan dyan, Lord. Makinig ka. Lord, yes, pusya, mayan. Tinan mo, hindi ka nila mabigyan ng pera, pero yung pera nila, handa yan sa sugal. Ang dami. Mga nagtutong dami mga nagsusugal. Lalo na sa sabungan, mga kapatid. Ang dami. Pag sumigaw ang lalakas, pinapalakpakan yung manok. Isa, dalawa. Alam ko yan. Sabungiro po ako, mga kapatid. Pag tutuka yung manok, mga kapatid, naglalaban yung mga manok. Pipilit na tutuka. Isa! Ilapit mo! Dalawa! Ganun yan. Hindi yan kagaya. Isa, dalawa. Pag nananalo ka, mga kapatid, masigla ka. Sana pag sinabi natin, praise the Lord. Praise the Lord. Dapat, pag nananalo, mga kapatid, masigla tayo. Purihin ang Diyos. Sambahin ang Panginoon. Napapaya si Lord, mga kapatid. Napapaya siya. Sunday. Mas maraming nasa galaan, sugalan. Sabi ni Lord, mga kapatid, ayan, Sister Josephine. Makinig ka, Sister Josephine. Sabi ni Lord, halika sa Sunday, punta kayo sa church, sabi ng Panginoon. Ayan. Sabi niya, demonyo, lahat yan, akin yan, sabi ni Lord. So, umingiti si demonyo, mga kapatid, sa gilid. Umingiti. Sabi ni Lord, akin lahat yan, Sunday! Nandito sa church, akin lahat yan! Sabi ng demonyo, Sister Josephine, tumatawa siya. Sabi ng demonyo, hindi. Bakit? Tingnan mo yung isa doon natutulog. Tingnan nyo ang kaaway. Yan ang damdamin niya. Kukunin niya ang mga sinisinta ng Panginoon. Hindi dahil ganun ang pagpapahalaga ng kaaway sa pagpapahalaga ng Diyos sa tao. Hindi dahil doon. Ganun lang yun. Pagkukunin ka niya, hindi dahil mahalaga ka at maganda ka at dakila ka at alagaan ka niya. Hindi. Iniinsulto niya ang Panginoon. Akala mo sa'yo lahat, meron din akong madadala sa impyerno. Ganyan. Hindi siya doon sa atin. Walang dahilan na susunod tayo sa kaaway, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Magseryoso tayo, mga kapatid, sa paglilingkod. Shall we say, praise the Lord? Hindi ba napapansin, lalo na sa Friday, hindi napapansin, Brother Joseph, kung paano ko alukin yung mga hindi pa tumanggap sa Panginoon? Bibigyan ko kayo ng panahon, ako sabihin nyo lang. Kung gusto nyong malaman, bibigyan ko kayo ng panahon. Kahit kasama pa yung pastor ninyo. Bakit ganon tayo kaseryoso dapat?
Dapat nararamdaman ninyo, dapat nakikita ninyo na meron ditong mahalagang bagay. Dahil ang totoo, mga kapatid, kung mabibigyan lang ako ng kapangyarihan, hindi ako papayag, mga kapatid, na merong mapasakamay ng kaaway, mga kapatid, na minamahal ng Panginoong Diyos. Kung magkaroon lang ako ng kapangyarihan, tanggalin ang mga tao sa kamay ng demonyo, mga kapatid, gagawin ko. Kaya magagawa natin yan sa anong paraan? Tulungan natin sila. Sabihin natin kung gaano kaganda ang Panginoon at paglilingkod sa Diyos. Bigyan natin sila ng mga talata ng salita ng Panginoon. Anyayahan natin sila maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos na magpagamit tayo sa Panginoon. Na wala nawang makuha ang kaaway. Shall we say praise the Lord? Pangalawa, mga kapatid, on the negative side, bakit tayo kailangang magseryoso? Rachelin, magseryoso ka na ha. 1. Alam ninyo yung nangyari sa inyo nung hindi kayo naglilingkod sa Panginoon. Please lang. Dapat ayaw na ninyong dapat ganun ang pakiramdam ninyo. Ayaw ko nang bumalik sa dati. Dapat ganun, nakikita ng Diyos. Hindi yung pagalitan lang ako dyan, babalik ako sa dati. Ay, naku mga kapatid. Subukan nyo lang at babalik ako sa dati. Ay, naku. Hindi mo naiintindihan yung pribilehiyo ng paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Pag susunugin ba ng taong kaluluwa sa impyerno, mga kapatid, bahala kayo dyan. Saan ka pupunta? Basta bahala kayo dyan. Susunugin ang kaluluwa ko sa impyerno. At makukonsensya kayo araw at gabi. Ay nako mga kapatid, hindi. Pag nasa langit ka. Hindi. Kaya huwag tayong papadala sa mga drama-drama, ha, mga kapatid. Mga iyak-iyak, huwag tayong padadala dyan. Huwag tayong padadala. Magseryoso tayo sa paglilingkod. Seryoso ang kaaway. Kaya kung hindi ka seryoso, makukuha ka niya. Inuulit ko, seryoso ang kaaway, nakunin ka. Kung hindi ka seryoso sa paglilingkod sa Diyos, kukunin ka. Sister Amelita, Sister Josephine, sino pa ba? Yung mga ibang pinagaling dito. Ang daming pinagaling dito, no? Ang dami. Saan na sila? Wala na. Nakakatakot. Mag-ingat tayo. Na dapat kung makikita natin ang kamay ng Diyos sa buhay natin, dapat lalo tayong nagsiseryoso sa Panginoon. Dapat. Kung meron kang pangangailangan, di lalo kang magseryoso sa Panginoon. Ligtas na ba lahat ng anak mo at relax ka na lang? Magseryoso tayo sa Panginoon. At baka kaya hindi mo nadadala yung mahal mo sa buhay, nararamdaman ka nila kung paano ka talaga sa Diyos. Pag hindi ka talaga totoo, Sister Ana, wala kang madadala sa inyo. Dahil walang kapangyarihan yan pag sabihin mo, halika kayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Walang kapangyarihan yan kapag nakikita nila yung buhay natin. Pag hindi na Sunday, hindi talaga tayo seryoso sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid, inuulit ko, lalo na tayong mga magulang, hindi nyo makukumbinsi ang mga anak ninyo kung kayo mismo ay hindi talaga seryoso. Lalo na yung mga nagsasabi, maniwala ka dyan. Punta daw tayo doon. Sabi ni Pastor, naririnig ka ng anak mo, maniwala ka dyan.
Oh, ngayon, pag ikaw ay naliwanagan, ngayon, at sabihin mo, anak, halika na, maglingkod na tayo sa Panginoon, sabihin ng anak mo, really? Talaga? Eh, hindi tayo pwede. Ako nga, mga kapatid, kasama ko yung pamilya ko, pero araw, iniiyak ako sa panalangin. Oh. At pag maglingkod ako sa Panginoon, talagang, pag sinabi doon may gawain, dito, talagang seryoso tayo. Dahil ayaw mong may mawala, mga kapatid. Kukunin ka ng kaaway pag hindi ka seryoso, mga kapatid. Inuulit ko, mas seryoso sa iyo ang kaaway na kunin ka. Ang katapat niyan, kailangan mas seryoso ka sa Kanya na maglingkod sa Panginoong Diyos. Dahil sabi ko kanina, binigyan ko ng definition yung pagiging seryoso. Mga kapatid, may target yan pag seryoso. Nabanggit ko kanina walang ibang target yan. Kung hindi makuha yung gusto niyang kunin. Kung hindi ka seryoso, mga kapatid, makukuha ka ng seryoso. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Sabi ko dito kay GB, kung yung ate ko, nalaman kong hindi nagsisimba, ay lagi akong iiyak ditong mananalangin, Panginoon, ipuhin mo yung puso niya. Sabi ko, hindi nyo naiintindihan kung gaano kahalaga. Wala nga nangyayari masama sa amin, pero araw-araw ako nang nagsasabi, tumapangis ako sa Panginoon na Lord, manatili ka sa aming buhay dahil kung wala ka, wala kaming magagawa, Panginoon, at ayaw naming mawala sa iyo, Panginoon Diyos. Lalo na dapat pag meron kayong kapamilyang hindi nagsisimba. Wala, relax. Kaya, pag hindi ka seryoso, ayan, makukuha ka ng seryoso. Billy, hindi ka seryoso, makukuha ka ng seryoso. Kaya dapat, ayan, maging seryoso tayo sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Pangalawa, mga kapatid, bakit tayo maging seryoso sa paglilingkod? The devil is serious to destroy you. Ayan. Unang-una, kukunin ka niya, no? Hindi ka niya kukunin. Yung sa number 1, para, nakuha ko na siya. Iingatan ko to. Pipidicure ko ang papakainin ko ng masasarap ito. Lechon at kung ano pang paborito nito. Ano pa bang kinakain mo? At ikaw ay, bigyan mo ko ng ubas kung namat na demonyo. Hindi. Hindi ka niya kukunin at sasambahin ka niya. Ayan. Pero mga ako ng isang kaluluwa dito. Pero mas insyong, halika. Ayan. Alam mo yung salitang takbo, insyong? Ayan. Takbo. Ayan. Ito. Kanwari ako yung demonyo. Demonyo naman tingin sa akin ng iba Pag kukuha ko ng demonyo dito, baka magagalit kayo baka kung si Sister Josephine yung kunin ko, magagalit sa akin No, Sister Josephine, ako na lang ha. Okay lang? Ako na lang. Baka pag kukuha ako dyan, may magagalit, mga kapatid. Hindi ko kunin to ng demonyo, sasabihin ng demonyo, kailangan paplansyan ko ang damit nito araw-araw at ayusin ko ang buhay nito at iingatan ko ito sa mamang. Hindi ganyan ang demonyo. Unang-una, kukunin ka niya. Pero sabi ko, kukunin ka niya para tuyain ng Panginoon. Dito na siya. Ganyan. Kaya kanya kinuha. Hindi dahil mahalaga ka. At pakakainin kita, ubuhayin kita. Hindi ganyan ang demonyo. Dahil una, kukunin ka niya. Pangalawa, para sirain ka. Tingnan niyo yung mga taong wala ng presensya ng Panginoon sa buhay nila. Pumapangit na sila, mga kapatid. Kaya karamihan mga pastor, pogi, alam niyo kung bakit? Dahil lang yan sa presensya ng Panginoon.
Pag wala na sa amin ang presensya ng Panginoon Diyos, wala na, iba nang itsura namin. Ako nang nagsasabi sa inyo. Oh. Wala yan sa punas-punas. Wala yan sa vitamin. Kaluwalhatian ng Diyos ang higit na makatulong sa tao, mga kapatid. Oh, hindi kanya kinuha at paglilingkuran kita, gagawin kitang Diyos ko. Hindi ganun ang demonyo. Oh, dahil ang susunod, mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, the devil will steal, kill, and destroy. Kaya mag-ingat kayo pag kayo may nagawang kasalanan at hindi kayo magpatuloy, mga kapatid. Ayaw na ng kaaway, kaya yung mga mahal nyo sa buhay, pabalikin nyo sila sa presensya ng Panginoon. Pag yan namatay, mga kapatid, huwag nyo sasabihin, nandun na yan kay Father. Nandun na yan kay Lord. Yan ang goal ng kaaway. Ikaw ay kunin, sirain, at patayin. Lalo na yung mga nabaptize, lalo na yung mga naglingkod sa Panginoon na nawala, John, nako po, please lang, tulungan nyo silang makabalik. Dahil pag yan ang namatay, sabi ni Lord, naintindihan mo na eh. Alam mo yung sabi ng Bible, mas mabuti na lang sana hindi mo narinig. Pupunta ka rin pala sa impyerno. Pag hindi mo narinig, pupunta ka pa rin sa impyerno eh. Ang sabi ni Lord, ang mahirap, narinig mo kung paano ka makapasok sa buhay na walang hanggan, hindi mo ba sineryoso? Oh. Tingnan niyo yung mga nakuha ng demonyo, mga kapatid. Tingnan mo, ganyan talaga pag kinuha ka ng demonyo, mga kapatid. Oh, masaya. Masaya pala pag kinuha ng demonyo, mga kapatid. Kanina malungkot eh. Ayan. Sige, sumunod kayo. Oh, yung alam na ninyong may masamang espiritu, hindi na ako nagbabawal ngayon. Samahan na ninyo sila. Oo. May ako pang dahilan sabihin nila na at sana mapanood nila ito na hindi ko kayo binabawalan na. Sabi, pinag-aaway-aaway tayo ni Pastor. Mga kapatid, mga kamag-anak, pinag-aaway-aaway tayo ni Pastor. Magdesisyon kayo. Sabi ng Panginoon, kung doon kayo, doon kayo. Sabi ng Panginoon, kung kay Lord kayo, kay Lord kayo. Pero sa akin, as for me and my house, we will serve the Lord. Ito. Magseryoso tayo dahil seryoso ang kaaway na kunin ka. Tutuyain ng Panginoon at seryoso ang kaaway na sirain ka. Para sasabihin niya sa'yo, tingnan mo, yan ba ang Diyos mo? Ang dami mong sakit? Ang dami mong problema? Ganyan ba ang Diyos mo? Mahal ka ba ng Diyos? Hindi ka mahal ng Diyos. Kung mahal ka ng Diyos, makapangyarihan yun, pagagalingin ka nun. Sisirain niya yung kaloob-looban mo, yung kaisipan mo para wala ka ng kapayapaan hanggang sa ang buhay mo ay wala ng patutunguhan. Hanggang sa mamaya, mga kapatid, na disgrasya ka na. Namatay ka na hindi naglilingkod sa Panginoon. Na dati ka namang naglilingkod sa Panginoon. Naku, mga kapatid, sayang ang iyong kaluluwa. Anong sabi ng diyan ka lang ha? Siyong, samahan mo ako hanggang matapos ha. Ayan. Sabi ng Bible, mga kapatid, tingnan ninyo ang kaaway. Mag-ingat kayo. Ay nga sabi ng pastor sa akin kahapon Pastor, may nagko-comment nga sa akin, hindi ko pinapansin Akala niya papansinin ko kuna na. Meron siyang seryosong direksyon sa buhay. Kayong mga masyadong iniisip yung sasabihin ng iba, hindi kayo seryoso. Baka kasi may sabihin, baka kasi, halata, hindi ka talaga seryoso. Hindi ka seryoso, mga kapatid. Tignan niyo ang kaaway, mga kapatid. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as roaring lion, walks about seeking whom he may devour.
Naghahanap siya lagi ng masasakmal. Hindi kanya kukunin para alagaan at papugiin. Kukunin ka niya sa presensya ng Panginoon dahil seryoso siya na sakmalin ka. At hindi ka na makabalik. Dahil pag hindi ka na nakabalik, alam niya, pag namatay yan, sabi niya, dito yan pupunta sa akin. Balik ka na doon. Kaya magseryoso tayong maglingkod sa Diyos. Shall we say, praise the Lord, mga kapatid? Dahil hindi niya tayo kukunin ang kaaway, mga kapatid. Alam niya, parurusahan siya balang araw. Alam niya yan. Nung dumating ang Panginoon, sabi niya, nung nandoon yung demonyo sa tao, sabi ng demonyo, nung nakita nila si Jesus Christ, sabi ng mga demonyo, bakit? Parurusahan mo na ba kami? Alam nila na parurusahan sila ng Diyos. Pero alam niyo kung anong trabaho ng kaaway, mga kapatid? Mangdamay. Gusto niya may kasama siya. Napansin niyo? Imbis siya lang yung aalis, nanggugulo. Yan ang trabaho ng kaaway. Paparusahan ako ng Diyos, gusto ko may kasama ako. Pahihirapan ako ng Diyos, gusto ko may kasama ako. Gusto niya lagi, mga kapatid yan, na mayroong ma-implicate. May madadamay. Habang nabubuhay sa mundong ito. At maging, mga kapatid, sa buhay na walang hanggan na parusa, gusto ng kaaway. Tapos hindi tayo magseryoso, maglingkod sa Panginoon. Kaya kanyang sirain ngayon. At lalong-lalo na, mga kapatid, walang hanggang katapusan. Naintindihan mo ba yan, JB? Walang hanggan. Susunugin. Yan ang gusto ng kaaway. Hindi yan gusto ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kaya nga siya may pagtuturo. Kaya siya may ginagawa, mga kapatid. Dahil ayaw niya sana. Pero may mga tao talagang hindi seryoso Seryoso sa school, seryoso sa bukid, seryoso sa ano pa bang gawain at trabaho. Pero pagdating kay Lord, hindi seryoso, mga kapatid. Mas mananaig yung seryoso na demonyo, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Tapusin ko na nga at masyado kayo malungkot sa negative side, mga kapatid. At least dapat alam na ninyo kung bakit tayo magseryoso. Dahil pangalawa, mga kapatid, sabi ko yung unang dalawang negative, kailangan tayong magseryosong maglingkod sa Panginoon. Pag napakinggan nyo itong pangalaw, pang-tatlo at pang-apat, mga kapatid, makinig kayo, dapat lalong na tayong magseryoso sa Diyos. Dahil yung unang dalawa na negatibo, malaking dahilan na yun para magseryoso sa Panginoon. Pero itong natitirang dalawang positive side, na bakit tayo magseryoso, lalo tayong magseryoso sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Bakit? According to our text, number 3, the Lord Jesus is more serious to save you, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Naintindihan mo ba yun? Ba't tayo magseryoso lalo maglingkod sa Panginoon? Dahil ang Panginoong Jesus ay seryosong iligtas na at handang kalimutan at patawarin ang iyong mga kasalanan. Hallelujah! Madaldayan kay ako, mga kapatid. Hallelujah! Romans chapter 5 verse 8, sabi dito, but God demonstrate His own love toward us, in that while we were still sinners, tingnan ninyo Christ died for us. Sana makita ninyo ganyan kaseryoso ang Panginoon. Huwag niyong sayangin yung ginawa ng Panginoon sa cross. Ganyan siya kaseryoso na ikaw ay iligtas. Tapos
Tapos kung maglilingkod tayo sa Panginoon, hindi natin inaayos, sana magising na tayo sa katotohanan, mga kapatid. Sa Tagalog na tapwat, pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. Hallelujah! Tapos hindi tayo nagsiseryoso. Tapos hindi tayo seryoso. May namatay dahil sa atin. Hindi ata naintindihan ni Billy, Ilocanuhin ko na lang. Ngam, pampanaknakan ti Diyos, ti bukod na naayat ka na kayo. Gapu tabayat ang managbasol kay pailaing, natay ni Kristo para ka na kayo. O karapat dapat siyang sambahin, mga kapatid. Come on, meron bang sasamba sa Diyos? Anong tayo nakasalanan pa ay may Kristong seryoso! Seryoso! O salamat, pero Panginoon, alam niyo kung bakit? Wala sana tayo dito. Wala sana tayo dito. Pero dahil seryoso ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hindi siya nagbigay ng manok na kakatayin dahil sa kasalanan natin. Hindi siya nagbigay ng baboy na kakatayin dahil sa kasalanan natin. Hindi siya nagbigay ng baka na kakatayin para sa kasalanan natin. Binigay niya ang kanyang sarili. Ganyan siya kaseryoso na ikaw at ako ay maligtas. Purihin ang pangalan mo, Panginoon Jesus. Purihin ang pangalan mo, Panginoon Diyos. Lalo tayong magseryoso! Hallelujah! Ay sana pag nakita, ba't ba ganyan si Pastor kung ano-anong pinagdaanan ni Pastor? Lalong pinag-iigi maglingkod. Alam niyo kung bakit? May Diyos na seryoso. Ayan, Sister Priscilla, no? Karapat dapat siyang balikan. Karapat dapat siyang paglingkuran. Hallelujah. Wala pa akong nagagawang mabuti. Binigay na niya yung sarili niya sa krus. Hallelujah. O anong klaseng Panginoon yan? Hallelujah. Paano pa kaya pang may nagawa na akong mabuti sa kanyang pangalan? Hallelujah. Paano pa kaya pang may nagawa na akong paglilingkod sa kanyang pangalan? Hallelujah. Eh, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi likho para kalimutan ang lahat ng ginawa natin at paglilingkod sa kanyang pangalan. Huwag tayong magseryoso na maglingkod sa Panginoon dahil may impyerno. Huwag yon. Huwag lang yon. Salamat, magseryoso tayo, pero lalo tayong magseryoso na maglingkod dahil sa mabuting Panginoong Diyos natin, mga kapatid. Huwag mong sabihin, Pastor, kaya ako naglilingkod kasi ayaw kong pumunta sa impyerno. Medyo okay yan, medyo lang yan. Pero ang tama, kaya ako naglilingkod, Sister Mary Rose, sa Panginoon, hindi dahil sa impyerno, hindi ako takot sa impyerno, mga kapatid. Kung hindi ka pupunta doon, huwag kang matakot. Hallelujah. Alam mo kung ba't ako nagsiseryoso dahil walang katulad ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa aking buhay. Wala nang ibang mabuti. Hallelujah. Eh, lalo tayong magseryoso sa Panginoon na maglingkod, mga kapatid. Praise God. Pang-apat at huli, mga kapatid, according to our text, bakit tayo lalong magseryoso na maglingkod sa Panginoon? The Lord Jesus is more serious to bless you. May mga tao ayaw maglingkod sa Panginoon dahil dito ako pagpapalain sa trabaho ko eh. O sige nga, ba't di ka pa mayaman? Ilang taong ka na nagtatrabaho mula pa noon? Ba't di ka pa mayaman? Kung totoo yan, kung bubulahin ka nila, sister, oh wag kang pupunta ng Sunday.
Sayang yung itrabaho mo, kikita ka dyan kayayaman. O, tanungin mo sila. Hindi ka nagsasunday, di ba? Lagi ka nagtatrabaho, mayaman ka na ba? Merong debate yan mga kapatid sa Facebook noon eh. Sabi niya, ba't kayo nagbibigay ng ikapo? Magkano ikapo mo? Ganito, tignan mo. Sabi nung ano, huwag ka mag-ikapo, hindi ako nag-ihikapo eh. Sabi niya, pag nag-ikapo ka, sabi niya, sinasayang mo lang eh, magkano yun? Oh, Brother Joseph, huwag ka daw mag-ikapo, Brother Joseph. Nag-ikapo na si Brother Joseph eh. Huwag ka daw mag-ikapo. Sayang, dahil sabi niya, magkano ang ikapo mo buwan-buwan? Ganito. O ganito. Iba-ibang blessing ko eh. Ito, yan, sabi. Ha? Sabi niya, pag inipon mo yan, sabi niya, sa loob ng 10 years, meron ka ng magandang sasakyan. Sabi mo, ikaw si Kamat niya, Sister Priscilla, ni Sister Priscilla, nalawlawagan sa unya ko na. Niluluko lang kayo dyan. Yung nga sabi, dahil mananampalataya, seryoso naglilingkod sa Panginoon. Sabi, ay ganun ba? Di ba hindi ka nag-iika po? Mula pa noon, di ba? Oh, siyempre ako pa! Sabi nung isa. Oh. Ilan nang magandang sasakyan mo, meron ka. Oh. Huwag tayong papadaya. Makinig kayong lahat. Diyos lang ang makapagbibigay ng magandang buhay sa isang tao, mga kapatid. Wala nang iba. At aanhin natin yung mga bagay na yan ang kayamanan kung malalayonin lang tayo sa Panginoon. Huwag na lang, mga kapatid. Ang tunay na magpapala sa atin ay ang mga samang Diyos. Hallelujah! Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ, I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Naintindihan niyo ba yun? Huwag nating tuturuan ng Panginoon na ikaw ang akong maghahanap, pastor. Hindi ako pumasok, pastor, kasi ganito. Hindi ikaw ang tunay na magbibigay ng abudansya ng buhay mo. Sa Tagalog, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Siya lang, Ilocano, imayak tapno maadanda iti biyag na aglamlak ko sana. Ang masikati ang bihirog na ita, at dati mang bird, at dati mang ipaay, no amo tayo lang teramidin tayo, magseryoso lang tayo, maglilingkod sa Panginoon. Bakit ikaw, pastor, wala pa naman? Hindi naman yan yung aking hangarin eh. Hindi naman yan ang priority ko eh. Sabi ng mga pastor noon, nang doon pa tayo sa kabila, siguro, pastor, ang ganda na ng sasakyan mo. Sabi ko, hindi, ikaw. Doon, meron kaming church building construction daw. Kaya naman silbi niyan, ang ganda ng sasakyan mo, bahay mo, church mo, kubo. Bahay ng Diyos, pangit. Marami kang pera. Anong yabang mo doon? Sige nga, marami kang pera. Magandang sasakyan mo. Magandang bahay mo. Ang dami mong lupain at ari-arian. Ang bahay ng Panginoon, kubo. O gisingin tayo ng Panginoon, kagaya na David, sabi ni David, Lord, hindi ko kaya, nakatira ako sa palasyo bilang hari, samantalang ang Diyos ko nakatira sa tulda, hindi ako papayag. Hindi yan ang priority ko, mga kapatid. Pero maghintay kayo. Darating yan. Darating yan. Ang mas mahalaga kasi sa akin ang presensya ng Panginoon. Ang mas mahalaga kasi sa akin ang kaligtasan ng kaluluwa. Ang mas mahalaga kasi sa akin ang paglilingkod sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Ang mahalaga, huwag kang mawala. Ang mahirap meron nga, mawala ka naman. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. At dito na tayo magtatapos. Ihanda ninyong puso ninyo, mga kapatid. Baka sasabog ang isip nyo dito. Iyak ako ng iyak dito kagabi, mga kapatid.
Tulungan tayo ng Diyos. Pagbasa ko nito, tapos na tayo mga kapatid. Tingnan ninyo kung gaano kaseryoso ang Panginoong Hesus. Kaya dapat tayong magseryoso, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Dito na tayo magtatapos. For all of you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor. Siya daw ay mayaman, pero dahil sa atin, mas pinili niya na lang maghirap. Bakit? That all of you, through His poverty, might become rich. Hallelujah. O anong klaseng Panginoon? Hallelujah. Ang pinaglilingkuran natin. Pala, hindi talaga mapakalian, ibang espiritu niyan. Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. O basahin ko sa Tagalog, mga kapatid, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo, mga kapatid. Hallelujah! Kaya huwag niyong sasabihin na ayaw ng Diyos na yumaman tayo. Gusto ng Panginoon. Hallelujah! Sa Ilocano, gaputa muyo, iparabot, iako tayo ay Jesucristo. Numan pa'y nabak ng isuna, para iti pagimbagan nyo, ket nagbaliniso nga na panglaw. Tapno babae, itiginar kayo pa'y na, ket agbalin kayo kuma, nabak ng madahidayaw. Labo. Bakit ka magseryoso maglingkod? Dahil seryoso ang Panginoon Diyos. Handa siya na maghirap. Naintindihan mo ba yun? Handa siyang maging mahirap para sa iyo upang ikaw ay maging mayaman. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! 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 Ngayon alam mo na ang dahilan kung bakit tayo dapat magseryoso na maglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, in the name of Jesus, Sister Priscilla, hallelujah! Salamat sa Panginoon. O anong klaseng Panginoon ang ating pinaglilingkuran? Naiintindihan mo ba? Oh, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Ngayon mo sabihin, hallelujah, Pastor, ngayon alam ko na kung bakit ayaw mong tumalikod. Mabuti ang Diyos! Mabuti ang Diyos! Mabuti ang Diyos! Mabuti ang Diyos! Glory to God! Glory to God in the